Mga ilang buwan matapos linisin ang dagat ng isla, ang isla ay naging mas masigla na. Maraming isda, malusog na korales at ang buntot ng sirena ay laging kulay pulang kahel na parang sumisigaw ng saya tuwing paglubog ng araw. Si Kiko at ang sirena na tinawag na araw dahil sa kulay ng kanyang buntot ay laging nagkikita para tingnan ang dagat. Ngunit isang araw dumating ang isang lalaking may magarang kotse at suot na mamahaling damit. Siya si Mr. Santos, isang negosyante na gustong itayo ang malaking resort sa dalampasigan ng isla. Sabi niya magkakaroon ng trabaho ang lahat at yayaman ang isla. Ngunit ang marinig ito ni Araw, nangingiti muli ang kanyang buntot. Kung itatayo nila ang resort, masisira ulit ang korales at mawawala na talaga ang aking tahanan, sabi niya kay Kiko na umiiyak. Hindi sumang-ayon ng ilang matatanda sa isla. Alam nila ang kwento ni Araw. Ngunit marami rin ang naakit sa pera at trabaho. Si Kiko ay nagpumilit na ikwento kay Mr. Santos tungkol sa Serena. Ngunit tawa lang ang sinagot sa kanya. Wala namang totoo sa mga kwento na yan, bata. Isang gabi habang nagtatalo ang mga tao sa isla, biglang lumakas ang hangin at ulan. Ang dagat ay naging itim at mabangis, parang galit na galit. Si Araw ay nakita ni Kiko sa malaking bato. Ang kanyang buntot ay kulay itim na at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang dagat ay galit dahil hindi nila ako pinapaniwalaan. Sabi niya, kung hindi nila titigilan, lulubog ang buong isla.